Trade, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano mag-trade gamit ang EA sa cellphone natin para kahit saan tayo sa Pilipinas, kahit nasa bukid tayo, pwede pa rin tayong mag-trade. Kasi hindi hindi consistent na may oras yung trade. Ibig sabihin, yung magandang trade walang oras. Pwedeng umaga, pwedeng gabi. Okay, kaya kailangan na-check natin lagi sa cellphone natin, kailangan cellphone yung gamit natin para marami tayong trade na magagawa. Okay, mas marami tayong profit. Okay, kaya ang solusyon, cellphone. So pwede tayong mag-trade gamit ang cellphone natin. So kagaya nito, makita niyo yung trading account ko. Okay? So naka-install na dito yung EA. Okay, check natin dito sa AUDNCD. So ayan, makita niyo naka-install dito yung EA. Ayan, at may trade tayo dito sa AUDNCD. Okay, so ang gamit ko ka-trade, Android na tablet, pwedeng cellphone, pwedeng Android na cellphone, pwedeng iPhone. Okay, so ang requirements, ang kailangan natin, i-download nyo lang ang remote desktop. Okay, remote desktop, o research nyo RD client or remote desktop sa cellphone niyo. Okay, so pag na-download nyo na yung app, so ganito yung itsura niyan, ito, RD client, ganyan yung itsura niyan. Open nyo lang yung app. Okay, so kailangan natin itong app para mabuksan natin yung VPS natin, yung nasa previous tutorial natin. Okay, yung may IP address, may username at password, yun yung VPS natin. Tapos dito sa loob ng VPS, dito naka-install yung ano natin, yung MetaTrader tsaka EA. Okay, so halimbawa, i-disconnect ko muna. Okay, so ito yung VPS ka-trade. Ang gagawin nyo, add nyo lang, add PC. Okay, tapos ilagay nyo dito yung IP address ng VPS niyo, tapos yung username at password. Okay, ganun lang kadali. So halimbawa, ito na yung VPS ko. So lagay ko lang yung password ko at login. So ayan, na-open na natin yung VPS. Nandito yung MetaTrader 4 ko at nandito nakalagay yung EA. So example, maglagay tayo ng EA dito sa nga pala, dalawa yung option dito. Pwedeng touchscreen, pwedeng mouse. So masanay ako sa mouse, mas madali. Okay, so ito na yung mouse. So example, maglagay tayo ng EA dito sa NCD card. Okay, so parang computer lang siya kasi na-access mo yung VPS mo yung Windows PC na VPS. So computer siya pero na-access natin gamit ang mobile phone natin. Okay, example NCD card, pwede ako maglagay ng EA. Yan. Same na same sa computer, ka-trade. Yan, sample lang 'to ha. Pili tayo ng ano yung gusto natin na lot sizing method or yung risk. So kadalasan ginagamit ko significant risk. Okay, example sa NCD CAD, magbabay tayo, buy trade yung gagawin natin. Okay, so may strategy rin dito ka-trade. Yan yung last part natin, strategy kung paano mamili ng currency pair, anong gagawin, buy ba or sell. Kasi importante ka-trade, kahit EA yung gamit natin, automatic na yung EA nagtitrade. So kailangan pa rin nating mamili kung ano yung iti-trade niya. Dapat tayo yung mamimili kung ano yung iti-trade niya, tayo yung pipindot ng unang trade niya. So example to NCD CAD, lagyan natin yung suffix niya na hashtag. Tapos okay. So ayan ka-trade, nandito na yung EA. Pwede nang mag-trade yung EA natin dito. Okay? So ang pangalawang apps na kailangan natin ay ang Trading View. So kailangan natin ang Trading View kasi dito tayo titingin ng mga currency pair or dito tayo titingin ng chart kung ano bang chart or currency pair ang magandang i-trade ng EA. Okay? Kasi hindi kasi isang currency pair lang yung i-trade natin. Paiba-iba kasi depende kung alin yung magandang pasukan. Okay? So may strategy tayo niyan. So yung tutorial ng strategy sa last part na ng tutorial natin, ng series natin. Open natin ang Trading View. Okay, punta tayo sa chart. Makita natin ito yung chart. So meron tayong watch list dito. Okay? So ito na yung watch list natin ng forex, okay? Mga forex pairs. So nakalagay na diyan lahat. So pwede kang gumawa ng bago mong watch list. Pindutin mo lang yung plus at pwede mong dagdagan ng mga symbol, mga currency pair. Kung ano yung gusto mong idagdag. Example, Euro, USD. Okay? So
Euro USD ng FXCM ay na-add ko na. Okay, so lahat ng mga currency dito ay FXCM. Okay? So ayan, click lang natin 'yan tapos explore natin yung chart. Okay? Watch list. Click natin yung Euro USD tapos i-ano natin, i-full screen natin yung chart. Ayan, so makita natin yung Euro USD ngayon ay bagsak yung chart. Ayan. So yan lang yung kailangan natin. Itong remote desktop para sa BPS, tapos itong trading view para sa chart. Kasi kailangan natin to sa pag analyze ng anong currency yung iti-trade ng EA.